He had to make do with all the failed promises from the last zone eh. Parang kailangan niya kasing anihin yan eh. Parang palabasin yung imahe na hindi siya half empty. Diba kaya inulit-ulit niya yung mga nabawi namin pera dito sa flood control. Dito din nila. Diba yun ang ginawa niya recurring team during the first quarter, no? Ng kanyang speech. Oo. Pero maalala nyo, services. Kung maalala nyo, nirekomenda ni Babe Singson at saka ni Vince Dizon last year. Diba? Nakasuhan si Martin. So, masyadong bago. Tapos ngayon, PI pa lang eh. Mga gano'ng katagal yan, Barry, bago umabot sa Sandigan Bayan. Easily isang taon. Isang taon. Diba? Isang taon. So yan yung kwan dyan. No? Yan yung, matagal na yung pinromisa. Pero ang medyo kulang kasi yung structural eh. Lahat ito kasi ameliorative eh. Ameliorative. No? So ang with all this crisis, economic and political, at the very minimum, kailangan mo rin ng something structural. Yun yung kulang. Yung mga malaliman, malawakan, malayuang reforma doon sa ating mga may hina at nag-a-unravel na mga institusyon, both economic at saka political. So, yun yung kulang. Lahat ito ay parang, for lack of a better term, populist demands. No? Pagtanggal ng VAT sa kuryente, systems loss, pag-expand ng income tax exemptions, no? Pagdagdag sa mga dole-outs, no? Tapos siguro yung mga medyo may kaunting long term itong yung proposal niya sa nuclear power. Pero bago yung power, tapos na yung term mo eh. Exacto. Yung nuclear power na yun, aspirational na yun at this point eh. Kasi wala ka ng oras to implement eh. Ang medyo may immediacy, yung hydrogen niya. Yeah. Yung sinabi niya, okay, meron ng in the pipeline, may hydrogen plants dyan, may geothermal, etc. Yun. I mean, okay yun. Merong yung emphasis niya on ini-increase na natin ang share ng renewables sa ating energy mix, and then he went into specifics. Actually, okay yun. Ako tingin ko din, isang robust part ng speech niya, yung binanggit niya yung mga malapit nang mag-online na mga malalaking mga transport infra. MRT 7. Okay. Yung electric vehicles, etc. Yung bus rapid transit, meron sa Ilocos, meron sa etc. Yun. Ako, yun yung mga bagay na, tapos yung North-South Commuter Railway na ng Bulacan. Yun yung mga tingin kong mas forward-looking ng konti. But of course, realistically, madami dyan, at inamin naman niya in the speech, ilang dekada nang in the process, di ba? Para umabot dito. Pero okay naman, di ba? Ganun naman yan eh. Ikaw ang inabutan, ikaw ang pwede mag-claim, bibigay natin sa kanya yun. Nagulat ako, hindi na binanggit yung upper middle income country na tayo. No? Yun yung pinagmamalaki kasi nila this past few weeks. Hindi niya binida, no? Bakit kaya? Bakit yun, no? Mahirap ibida pag hindi nakakamdaman ng mga tao. Napansin ko rin, parang hindi ganun kalawak. Medyo nabitin ako rin sa education sector. Diba? Sinabi niya foundation nito, napaka-importante nito. Pero to me, very limited. No? Tapos inulit lang niya yung sinabi niya na mas nga yung issue ng classrooms eh. 165,000 ang backlog natin. Ang na-cover lang niya kanina, magkatayo ang private sector through PPP na mga 16,000. So 'di ba, para naiiwan yung question, paano yung 149,000 pa? Kailan natin may expect yan na lalabas? May mga ganong mga gaps eh doon sa mga ibang mga data points na ni-raise niya. Halimbawa, investment. Binanggit niya na okay, ganito kalaki pumasok, etc. Pero ang unsaid doon, 2025, bumaba ang investment by 17%. So, actually, ang question doon, anong balak mo in the next 2 years para mabawi
yung loss na yon, 'di ba? Yung restoration ng confidence, yung pag-aalis ng mga ibang mga roadblocks, which include among other things itong mataas na kuryente and so on. Actually, may mga iba pang mga reformang pwede niyang binanggit sana pero I suppose mas nag-focus sila dun sa mga mas accessible na mga pwedeng intindihin ng audience na kanyang kinakausap at that point. Kaya hindi ko ang vacuum Yun na hindi ko usapan doon sa economy, yung ang sinasabi ko mga structural. Halimbawa, unemployment tumaas 5.6%. yeah. Yung growth from the fastest growing economy ng 2022 to the slowest economy sa region, sa Southeast Asia ngayon. So, siyempre, hindi niya babanggitin yon dahil nga negative yon Pero ang inaasahan ko, ano ba yung kanyang proposal para doon? Dahil, kaya siguro hindi niya binanggit yung upper middle income. Dahil ito yung fundamentals Ito yung fundamentals. Inflation, growth, deficit, at unemployment, underemployment. Lahat ito bagsak At hindi lang bagsak. The lowest or the most pinakapangit dito sa Southeast Asia. No? Yun yung problema. At hindi ko alam, dapat naglagay man lang siya ng strategy Paano ba yan mamimitigate? Hindi ko nakita yung strategy na yan. Maliban doon sa ameliorative, no? Ameliorative pump priming na basically ayuda economics. Pero tingin ko kasi yung mga pinupunan na yun ni Sen Edu, yun nga yung yun yung character ng speech na pino-point out ko kanina. Ang ina-address talaga niya dito, yung speech was intended for yung tao, iba, the person on the street. Iba, kaya ang mga in-emphasize sila, yung mga pinakamadaling maintindihan na mga inisyatibo ng pamahalaan. Anong ginawa para wag masyadong tumaas ang presyo? Anong ginagawa para hindi masyadong pabigat ang mga problemang ito sa mga ordinaryong mamamayan? Ano yung mga gagawin para mamadali yung access nyo sa healthcare, sa edukasyon, etc., etc. Yun yung point Kaya kulang siya doon sa mga mas policy level, structural na mga proposals na inaasahan na mga matatalinong tao tulad ni Sen Edu. Di ba? Yung mga madaming alam tungkol sa ekonomiya at regional dynamics at kung ano-ano pa. Pero hindi kaya yung precise talaga yung objective kasi nga hindi naman ganun kaaya-aya yung kanyang trust and approval ratings, di ba? Yeah. So, mababa. Tingin mo, deliberate choice yun. Objective. Kumbaga, pakialam mo kung hindi masaya yung mga matatalino katulad ni Senator Edu Manzanas, di ba? O ni Senator Edu Lanzones. Wala kang pakialam kung hindi siya masaya. So, may binabanggit kasi dyan, no? I completely agree. No? Yung sinasabi nyo, amelioration ito. Na talagang gusto yung pasahin, di ba? Gusto sabihin doon sa ordinary Filipino, meron ginagawa yung gobyerno nyo. And sa akin, yan, may positive aspect yon. For example, di ba, binigit niya yung sa IMA i-5, di ba? Tapos sabi niya, hindi niya na kailangang lumapit sa politiko para at magmakaawa. Ito yung exact word siya, no? Kaya wala hindi na kailangan tumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Basically, he was trying to address political patronage. But you cannot address this effectively by this simple solution that you are offering. Diba? Isang malaking bahagi niyan, itawid mo yung anti-political dynasty law. Yung talagang genuine. At doon tayo magsimula mag-usap. Kasi ito, pogi siya rito di ba? Although galit sa kanya, sigurado rito yung mga politiko nakikisawsaw. Diba? Ayun. Actually, ang tanong ko, with a very narrow, tight fiscal space, paano isusustain yan? Deficit, slow ang growth, hindi ganun kadaling umutang ngayon because of the global crisis. So, saan kukunin yan? Tapos yung ODA mo, paubos pawala na dahil upper middle income ka na So, doon ako, kung sabagay, hindi naman niya kinakailangan ipaliwanag yung sa SONA. Pero beyond SONA, saan kukunin yon? Saan kukunin yung pagtustos dyan? I suppose kinumpit naman yan, hindi ba? Hindi ba, ano lang yan, another case of kicking the can down the road. 2 years na lang So, kailangan mo lang maghanap ng pera para sa 2 years na to. Kung kailangan mong umutang even at above market rates, gagawin mo. Ang isipin mo na lang, problema na yan ang susunod. Di ba?
Di parang ginawa ni Rodrigo Duterte. Di ba? Ganun lang ginawa ni Rodrigo Duterte. Problema na lang susunod. O di ganyan. Pansin nyo ba yung ano siya, parang he meant business. Talagang grim yung look niya eh. Di ba? Hindi gumingiti. Kung naglalakad siya sa hallway, dun sa gallery, talagang ganun lang eh, no? And talagang yung face na yun, di ba? Yung fighting mode, yung game face na tinatawag. Game face. Game face. Yeah. Until the end. Pero wala siyang binanggit sa mga kalaban niya. Wala siyang hit, impeachment, di ba? May kaunti siya sa West Philippine Sea, pero hindi niya ikinanto yung China. Bakit nga ba? Bakit siya hindi nagparinig? Sabi niya, yung sagot na doon sa mga unggoy, tayo ay isang noble race. An honorable and noble race. Diba? We are respectful, but we will not yield. Diba? Yun ang kanyang indirect. Pero hindi siya nakipagbardagulan. No? Sa totoo lang, gusto ko yung part na yun ng speech. Maganda yung handling niya nun. At gusto ko yung ginawa niya o ginawa ng speech na tinake yung isang recent issue, yung pag-iinsulto sa atin, 'di ba? Yung unggoy caricature. And then ginawa niyang rallying point para sa lahat ng Pilipino. So, kinuha niya itong atake na ito, itong pang-iinsultong ito, and then ginawa niyang transform niya into a moment na dapat dahil dito magkaisa tayo bilang mga Pilipino. Pakita natin kung sino talaga tayo, pakita natin yung karakter natin, pakita natin na kahit na hindi tayo makikipagpatulan, hindi rin naman tayo basta-basta na lang magpapaapak. Diba? So ako, gusto ko yung part na yun. Wala kasi rin isang senador na nagtanggol sa China at umamin na unggoy nga tayo. Imagine niyo kung binabanggit ni BBM tapos yung camera nagpan sa kanya. Imagine niyo yun. That should have been the moment. Kaso hindi umattend si senador Wala sino pa ba yung isang senador na hindi umattend? Yung nakaitim? May isang senador kasi na hindi naniniwala sa West Philippine Sea na nakakulong So hindi rin talaga makaka-attend yun. Medyo natawakin din na ng konti yung Pax Silica. No? Oo nga konti lang. Binita niya. Maiksi, diba? Maiksi. Glancing lang. Maiksi. Dahil wala pang wala pang papeles Wala pang laman So hindi rin niya alam kung ano yung pag-uusapan. Tapos meron pang mga gaps halimbawa yung tubig, yung kuryente, di ba? Yung labor. So tingin ko work in progress. Work in progress pa. Tsaka duda ako kung yung Pax Silica papasok na uncertain pa yung impeachment. Or medyo delikado pa yung 2028 election. Hindi naman yung papasok. Tapos yung mananalo presidente ay tuta ng China, di ba? So, medyo magulo yun. So, laking proyekto para sa US. Gandang point. Ano bang nangyayari sa impeachment? Tapos after impeachment, meron bang indication na unstoppable itong taong ito? So, mga ganun ba? Pero bilanggit niya, pinasadahan niya ng konti. Pero did you get the sense na, kasi ngayon, di ba, yung political capital or whatever is left of it dito sa Pangulo, alam natin, talagang eroded. Pero did you get the sense overall when you listen to him that this is a man who still believes that he is in control? Or someone who is desperate to show that he is still in control? Kumbaga ano yung nakuha yung vibe sa kanya? Well, decisive kasi diyan kung ano mangyayari sa impeachment in the next few months. Yan yung measurement kung siya ay in control. Yan yung titignan ng mga investors, mga political actors, mga politicians. Yan ang titignan nila. Yung impeachment na yan. Kanina, ang tingin ko, he still wanted to project that, all was well. Yun naman yun At yun naman yung purpose ng paglatag ng ganong frame, pag-discuss ng mga achievements, pag-layout ng ano yung mga priorities moving forward. Yan naman yung typical na zona Pero may mga certain parts nga lalo na yung sinimulan niya, yung kay Martin Romualdez and all that. And more telling than the way he handled it, na parang feeling ko talaga, ang dating talaga sa akin, banggitin ko na lang para matapos na. Parang gano'n. Uncomfortable na topic yan. Yung reaction din, nung simula, muted Nung mga first 40 minutes probably of the speech, medyo muted yung reaction nung crowd. Kasi naman,
Sorry, last year, di ba? Sinabi niya, mahiya naman kayo. Palakpakin. Oh, di ba? Diba? Medyo muted yung reaction ng crowd. So, Sorry kita pa mo yan. na, ako nga, when you talk about captive audiences, isa sa mga pinakamatinding captive audience na yung yung nakaupo sa zona eh. Kalahati doon, mga alyado ng Pangulo. Di ba, mga 20% doon, mga empleyado niya. Alam mo ba yun? Lalo na Barry, yung two preceding SONA, medyo very intense eh. Yung Pogo sa diba? West Philippines, di ba? 2 years ago. Tapos yung Mahiya Naman Kayo, anti-corruption. Itong very intense yung dalawa. Kaya kumpara doon sa 2024 at 2025, talaga muted ito. Muted talaga. Pero pumick up nagsimula nung binanggit niya yung nakakalimutan ko lagi yung pangalan ng walang yan. Yung systems loss. Nung binanggit niya yung systems loss, ayun, medyo nag-warm up na yung crowd. And actually, nung umabot siya sa dulo, yun na yung sa China. Diba yung call to unity, etc. Pagtindig natin. Ayun, tingin ko, genuine na talaga yung A noble grace, no? Medyo nabawi niya nung dulo. Pero, kita mo talaga, there was a clear lack of enthusiasm sa audience na simula. And it took a while bago nag-warm up.